Kuya, bakit kailangang ako ang maging substitute sa misyon na to? Bakit hindi si Allen? O kaya ang iba sa tauhan mo? Reklamo ni Lilian sa kapatid na si Maxilian dahil binigyan siya ng misyon ng lalaki na hindi niya kailanman papangarapin. Dahil ikaw lang ang alam kong makakagawa ng misyon na to. Isa pa hindi pwede ang mga tauhan ko dahil baka mauna pa silang mamayapa kaysa matapos ang misyon nila. Pero bago ko pa matapos ang misyon, ay baka mauna ko pang mapatay ang lalaking yan. Bakit ba kasi inuuna mo ang personal na rason sa trabaho mo, Lilian? Kung ano man ang naging problema niyo ni Gabe Dantes, wala na akong kinalaman at lalo na ang trabaho mo. Sundin mo ang pinag-uutos ko o aalisin kita sa grupo. Mamili ka. Saad ng kapatid ni Lilian na si Max. Labag na labag sa loob ni Lilian ang misyon na gustong ipagawa sa kanya ng kapatid dahil ang binatang iimbestigahan niya ay si Gabe, ang dating nobyo na nanakit sa inosente niyang puso. Ngunit ngayon ay magiging katulong siya ng lalaki upang bantayan ang lahat ng kilos ng lalaki dahil nasama ang binata sa mga iniimbestigahan nila na utak ng bentahan ng droga. Isusumbong kita kina mami. Parang batang panakot niya sa kapatid. Ngunit alam niyang wala din itong bisa. Go! Mag-impake ka na at pumunta sa misyon mo. Utos pa nito. Wala nang nagawa si Lilian kundi ang sundin ng inutos ng nakatatandang kapatid dahil kahit anong mangyari ay boss niya pa rin ito at kailangan niyang sumunod. Isang linggo na rin simula na makauwi sila. Mula sa nangyari sa isla at ang lahat ng mga pinsan niya ay nakilala na ang kanilang mga minamahal maliban sa kanya. Sama ng loob ang nahanap niya dahil matapos niyang makulong sa isang bayan, heto siya at gagawin niya ang misyon na labag sa kanyang loob. Bakit ang haba ng uso natin, Lilian? Pinagalitan ka ba ng kuya mo? Usisa pa ng kaibigan niyang si Lara. Ano pa bang bago sa kuya ko? Gusto niyang magpanggap akong maid ng lalaking sumira sa buhay ko noon? Sa tingin mo ba'y nakakatuwa yun? Galing lang ako sa isang aksidente sa isla na yun, tas heto na naman? Teka, sinong lalaki ba ang tinutukoy mo? Sa dami ng lalaking sumira ng buhay mo, hindi ko na alam kung sino sa kanila. Nangasim bigla ang mukha ni Lilian dahil sa biro ng kaibigan. Hindi niya alam kung matatawa nga ba siya o maiinis dahil sa biro nito. Sige bang tinutukoy kong lalaking sumira ng buhay ko? Wow! Ang kapal na mukha, Lilian, ha? Sabi ng kaibigan at pinagtaasan pa siya ng kilay. Bakit? Totoo namang sinira ng lalaki niya ng buhay ko. Kung di ba naman niya ako binasted nung gusto ko na siya, di sana masaya kami ngayon. Ipapaalala ko lang sa'yo, Lilian. Ikaw ang nanakit sa lalaking yun dati. Natatandaan mo ba na parang aso siya na bumuntot sa'yo? At humingi ng second chance pero sinaktan mo siya? Sabi ni Lara, kaya naman huminto sa paglalakad si Lilian at tumingin sa babae. Wala siyang matandaan na ginawa niya yun sa lalaki. Basta ang alam niya ay para siyang tanga na naghabol sa lalaki kahit hindi siya gusto nito. Ano bang sinasabi mo? Kailan ko ginawa yun? Anong kailan mo ginawa? Kitang-kita sa video na kumalat nun kung paano mo siya sinaktan sa harap ng maraming tao. Mas pinili mo si Fernan kaysa sa kanya, tapos sinalikan mo pa sa harapan niya. Sabi ni Lara na mas lalong nagpagimbal kay Lilian. Nagtaka rin ang kaibigan na si Lara. Sa tagal nilang magkaibigan at nagkasama, sa iisang grupo, hindi kailanman nabanggit ang tungkol sa bagay na yon. Dahil matapos siyang saktan ni Gabe, ay lumipad si Lilian papuntang UK upang doon mag-move on. Nagka-amnesia ba ako at bakit hindi ko maalala ang nangyaring yan? Tsaka anong video? I swear to God, wala akong alam sa nangyari. Oh God! Naibulong ni Lara nang mapagtanto ng babae ang totoong nangyari. Ito naman ang nagpatakot kay Lilian. Dahil mukhang may problema siya na kailangang ayusin kahit wala naman siyang kinalaman dito. Madaling araw, pero hindi pa rin makatulog si Lilian. Dahil sa pilit sa pag-iisip sa nangyari noon. Hindi niya maalala ang sinabi ng kaibigan. Dahil kahit masama ugali niya, hindi niya kayang manakit ng
ibang tao. Idagdag pa na si Gabe ang lalaki dahil may lihim siyang pagtingin dito noon pa man. Hindi na muling nakatulog si Lilian, kaya nagpa siya siyang mag-disguise. Nagsuot siya ng maiksing wig, makapal na salamin, at naglagay rin si Lilian ng peking freckles at brace. Hindi siya maaaring makilala ng lalaki dahil mabubulilyaso ang misyon niya. Nagsuot na rin siya ng mahaba at lumang damit, kaya na makita niya ang sarili sa salamin, hindi niya nakilala ang sarili. Ibang-iba, sa maladyosang ganda niya ang nakikita sa harap ng salamin. Nang sipatin niya ang orasan, mag-uumaga na, kaya maaga na siyang nagayak ng mga damit at saka tumungo sa mansyon ng lalaki. Upang hindi siya mapag-isipan ng iba, bumaba siya sa kanto at naglakad. Nagtaka pa ang manong gwardya na makita siya, ngunit nang mapag-alaman nito na isa siyang katulong, mabilis naman siyang pinapasok sa mansyon. Doble ang laki ng mansyon sa mansyon ng pamilya ni Lilian. Hindi pa nakaligtas sa mata ng dalaga ang ganda at laki ng garden na napapaligiran ng bulaklak. Ngunit nawala siya sa pagninilay ng dalawang bulldog na aso ang paparating at handa na siyang lapain. Dahil sa mabilis na kilos ni Lilian, nagawa niyang makaakyat sa mataas na puno nang walang kahirap-hirap. Black, white, sit! Dumagundong pa ang baritonong boses at nang makita ni Lilian kung kaninong boses ito, kusang nanlambot ang mga tuhod niya. Ang lalaking minahal niya noon ay nasa harapan at puno ng awtoridad na nakatingin sa kanya. Ang mga mata nawala ng buhay at puno na lamang ng lamig. Nakaupo ngayon si Lilian sa kalapit na upuan ng binata na kanina patitig na titig sa kanya. Nasa tabi din ng lalaki ang dalawang bulldog na aso na handa pa ring lapain si Lilian. Simula na makapasok siya sa poder ng lalaki, ay hindi pa siya nakakakita ng tao na parabang sila lamang dalawa ang narito. Tell me kung kailan kita tinanggap bilang isang katulong. Hindi rin ako naghahanap ng magiging katulong, sabi ng lalaki. Gustong murahin ni Lilian ang kapatid dahil sa ginawa nitong kabulastugan. Hindi man lang sinabi sa kanya na hindi pala alam ng lalaki na darating siya. Dahil din sa kaba, hindi makapag-isip ng maayos si Lilian. Sino nga ba ang hindi? Ang lalaking nasa harap niya ay napakakisig at higit sa lahat ay kakaiba ang dalang tensyon. Speak! Nagbabaka sakali lang po ako na baka naghahanap kayo ng katulong. Galing po kasi ako sa malayong lugar at ito pa ang unang beses na tumapak ako sa Maynila upang maghanap ng trabaho, pero hindi ko kasi alam kung paano. Palusot niya sa lalaki. Then what's your name? Nagdalawang isip pa si Lilian kung sasabihin niya ang tunay na pangalan. Ngunit, sa ayos niya, ngayon alam niyang hindi naman siya makikilala. Lilian ho. Maiksing sagot niya. Sige, kung wala ka mapupuntahan, pwede ka magtrabaho dito. Ayoko talaga ng may ibang kasama sa bahay. Kaya kadalasan ng tagalinis ng mansyon ay isang beses lang pupunta dito sa isang linggo. Ako rin na nagluluto ng sarili ko. Pero dahil narito ka na, pwede ka maging babysitter ng mga babies ko. Ani Gabe. At ang tinutukoy ng lalaki na babies ay ang dalawang bulldog na kamuntikan ng lumapas sa kanya kanina. Hindi na siya magtataka dahil sa itsura pa lang ng mga aso na may gintong collar ay alam niyang mahalaga ang mga ito sa lalaki. Sige sir, wala naman pong problema. May alagang aso din naman ako sa bahay at mas mabangis yun. May rabies nga eh. Aniya nang maalala ang nakatatandang kapatid. Nangunot ang kilay ni Gabe dahil sa sinabi ng babae. Ngunit pinagsawalang bahala niya ito. Kahit hindi kilala ni Gabe ang babaeng nasa harapan, ay tila ramdam niya ang lukso ng dugo na para bang kilala niya ito. Ngunit iwinaksi niya ang isipan sa mga naiisip dahil may nobya na siya at walang iba kundi si Lilian. Sige, aalis ako ngayong umaga at mamaya pang gabi ang balik ko.
Pwede mo naman silang pakainin ng kahit ano. Basta, karne. Hayaan mo rin silang pagala-gala. At wag mo na akong hintayin, mauna ka nang matulog. Sabi pa nito na nagpataas ng kilay ni Lilian. Pinanood niyang umalis ang lalaki at siya naman ay nagtungo sa silid ng mga katulong. Ibinaba niya ang dalang gamit at inilabas ang laptop at tinago sa ilalim ng kama ang mga baril niya. Binuksan niya ang laptop at sinubukang alamin ang sistem ng buong mansyon dahil napansin niya kanina na wala kahit isang CCTV sa loob. Nag-vibrate ang cellphone niya kaya sinagot niya ito. Lilian, hindi mo ikasasayang nalaman ko. Kung ako sa'yo ay magpakilala ka na. Sabi ng kaibigan sa kabilang linya. Anong ibig mong sabihin? May nagpapanggap na ikaw. Ang malala, nobya ni Gabe Dantes. Isang bomba na naman ang sumabog sa isip niya nang malaman ng balita. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Dahil imposible yun. Dahil nag-iisa lamang siya. Imposible yun, Lara. Alam mo naman na nag-iisa lang ako, di ba? At wala akong kakambal. At saka, malalaman naman namin yan kung may nagpapanggap na ako, hindi ba? Tanong niya sa kaibigan. Gaga? Kailan mo ba ipinakita ang mukha mo? Computer freak kang babae ka. At ngayon ka lang nagkamisyon na mismo ikaw. Kadalasan ay, hawak mo lang yung computer mo. At isa pa, hindi ka kailanman pinakilala ng mga Hamilton dahil ayaw mo, remember? Napasa po ng sariling noo si Lilian na mapagtanto na may sense ang sinabi ng kaibigan. Dahil ayaw niyang ipaalam sa lahat na isa siyang spy. Isa yon sa trabaho niya. Ang maging spy ng hindi kilala pero malabo pa rin na may magpanggap sa kanya. Isisend ko itong video at mga article na hinarang para hindi makarating sa mga Hamilton. Pagkasabi ni Lara sa katagang yon ay pinatay niya ang tawag. Natanggap ni Lilian ang email kalaki pang video at mga litrato. Nanlamig siya dahil kahawig niya ang nasa litrato at video. Kamukang kamukha niya, ngunit hindi ang katawan dahil di hamak na mas sexy siya at mas makinis. Flat-chested din ang peke at nukdukan ng arte. Kaysa matakot, mas ginanahan si Lilian na tapusin ang misyon dahil gusto niyang makaharap ang impostor niya. Dahil ipapatikim niya sa impostor na to ang galing ng orihinal. Kunwaring naglilinis ng mesa si Lilian, ngunit pinagmamasdan lamang niya si Gabe na kausap ang peking Lilian. Para itong tuod na hindi man lang umingiti habang ang babae sa kabilang linya ay panay-panay ang landi. Gusto niyang pagbabarili ng impostor dahil hindi naman siya ganun kalandi. I have to go, Lilian. May kailangan pa akong tapusin. And I'll talk to you later. Paalam pa ni Gabe sa babae sabay patay ng cellphone. May sasabihin ka? Aniya pa? Dahil hindi talaga mawala ang tingin ni Lilian sa lalaki. Girlfriend mo, sir? Yes. Bakit parang ang arte, sir? Hindi ka ba nahihilo sa pangit niyang boses? Anong ibig mong sabihin? Takang tanong ni Gabe at pinagtaasan pa nito ng kilay si Lilian. Sir, nakakairita kasi yung boses niya and the way she talk. Gusto kong ipala mo ng cellphone sa kanya nang manahimik siya. Really? Medyo nakakairita nga ang boses niya. But I love her, kaya okay lang sa akin ang boses niya. Umurong ang dila ni Lilian at mabuti na lamang dahil may suot siyang disguise, kundi para na siyang kamatis sa pula. Pero naiinis siya dahil ang tagal niyang nagalit sa lalaking ngunit heto at iba ang nakikinabang. Napatingin pa si Lilian sa suot ng lalaki dahil nakasimpleng shirt lamang ito at board shorts. Pero grabe pa rin ang kakisigang taglay nito, lalo na ang kumikinang na mga mata nito. Sir, paano kung ano? What? Becky ang girlfriend mo? Naibulalas ni Lilian kaya mas lalong tumaas ang kilay ni Gabe. What do you mean na peke? You mean retokada? Excuse me? Wala ako Sir, paano kung hindi ka naman talaga niya mahal? Paano kung niloloko ka niya? I don't care. As long as she's mine. Mas lalong bumigat ang damdamin ni Lilian sa sinabi ng lalaki. Masyado siyang nagkaroon ng interes
na makuha ang lalaki sa peking Lilian. Gusto niyang ilaban muli ang pag-ibig na naudlot dahil sa misunderstanding na ang babaeng impostor ang may gawa. Hindi na nasundan pa ang usapan nila ni Gabe dahil kinailangan ni Lilian unahin ang gawin na misyon. Nagkunwari siyang naglilinis sa paligid ngunit ang pakay niya ay humanap ng ebidensya kung totoo nga ba ang balita na isa sa mga utak sa droga ang lalaki. Ngunit wala siyang makitang ebidensya at kailangan na niyang pasukin mamayang gabi ang mismong opisina nito. Alas 8 pa lang ay wala ng tao sa buong mansyon, kaya makapagsisimula na si Lilian sa misyon niya. Inalis na muna niya ang disguise upang mas makagalaw ng maayos, lalo na at dadaan siya sa puno upang makapasok sa opisina ng lalaki. Napansin kasi ni Lilian kaninang umaga na naglilinis siya ng mansyon ay open ang veranda ng lalaki sa ikalawang palapag. Sigurado ka ba sa gagawin mo? Paano kung mahuli ka niya? Ikaw na mismo ang may sabi na walang CCTV ang mansyon. Bakit hindi mo nalang tingnan sa umaga habang nasa trabaho siya? Suhestyon ni Lara, naka-video call niya ngayon. Sa tingin mo ba mas madali yon? Hindi. Asa ng excitement? Nakangising sabi ni Lilian dahil maliban sa paghahanap ng clue, may isa pa siyang plano. Don't tell me magpapakilala ka sa kanya. Ay sinasabi ko sa'yo, Lilian, baka magsisi ka sa gagawin mo at mas lalo ka mapahamak. Bakit naman ako mapapahamak? Magnobya at nobyo yung dalawang yan. At kapag nalaman niyang nariyan ka, hindi kaya siya magtataka? Bakit naman siya magtataka? Look, wala akong gagawin na ikapapahamak ko, okay? Babay na, dahil may mission pa akong gagawin. Nagreklamo pa si Lara, pero pinatay na ni Lilian ang video call at dumaan sa veranda ng silid niya. Ilang di pa lang ang layo sa veranda ng opisina ng lalaki. Ginawa niyang tuntungan ng railings upang makalipat sa malaking puno na magiging daan niya upang makaakyat sa veranda. Dahil sanay si Lilian sa ganitong bagay, naging sisiw sa kanya ang pagpasok doon. Tulad ng inaasahan niya, madilim ang paligid at tahimik. Mukhang wala naman ang lalaki rito. Nagsimula na nga siyang hanapin ang dapat na hanapin, ngunit wala talaga siyang makita na magpapatunay na isang drug lord ang lalaki. Nakita pa niya ang litrato niya sa ibabaw ng mesa. Ngunit, inismiran yun ni Lilian dahil hindi naman siya ang nasa litrato kundi ang impostora. Pero dahil naging okupado ang isipan ni Lilian, hindi niya napansin na kanina pa nanunood sa kanya si Gabe na may pagnanasa sa mga mata. Suot kasi ni Lilian ang itim na polo ng lalaki na ninakaw kanina ng dalaga sa labahan. Dahil lahat ng damit na dala ni Lilian ay malalaki at aminado siyang mahihirapan siyang makagalaw. What are you doing in my office, babe? Hating gabi na at suot pa ang polo ko. Husky ang boses ng lalaki kaya dinamba ng panlalambot si Lilian. Bakit? Masama bang sorpresahin ng baby ko? Really? Nang walang pasabi? I'm sorry. Hindi na ako nakapagpaalam kasi nga surprise, di ba? Pagpapalusot ni Lilian, kahit kainin na siya ng sariling takot, lalo na maglakad pa ang lalaki papunta sa kanya. Alam mong ayokong hindi ka nagpapaalam. Tapos suot mo pa ang damit ko? So saan ka dumaan? At sino ang nakakita sa'yo? Sabi ni Gabe. At hinalikan siya nito sa leeg. Kaya mas lalong namutla at kinabahan si Lilian. Sa pinto ako dumaan. Did you put perfume? Bakit kakaiba ang bango mo ngayon? Naligo lang ako at pwede bang bitawan mo ako? Utos ni Lilian at may bahid ng matinding kaba ang boses niya. Lalo na nang hapitin siya nang binata sa bewang at iupo siya sa kandungan ng lalaki. Bitawan mo ako, Gabe. No. Binabalaan kita. Bitawan mo na ako at saka tayo mag-usap ng maayos. Bakit nagtungo ka rito kung gusto mo ng maayos na usapan? Buong lakas na tinulak ni Lilian si Gabe at saka siya lumayo rito. Mas nangilabot pa siya nang makita ang malaking ngisi sa labi ni Gabe habang tanga ng muka na tinamaan ang siko ni Lilian.
Naroon pa ang pulang likido mula sa nabasag nitong labi. Nag-aalala si Lilian, ngunit mas minabuti niyang wag na lamang intindihin ito. Come here. Utos ni Gabe kay Lilian na mas lalong nagpaputla sa dalaga. No. Uuwi na ako. Come here. Now. Dumagundong ang boses ni Gabe sa apat na sulok ng silid kaya mas lalong nangamba si Lilian kung paano niya matatakasan ng lalaki. Laking pasasalamat niya nang biglang mamatay ang ilaw, kaya nakakuha siya ng tiyempo upang makatakas kay Gabe. Mas lalo siyang nagtatalon sa saya nang mabungaran niya ang pamilyar na babae na papasok sa loob ng mansyon. Halos malaglag ang panga ni Lilian nang makilala kung sino ang babae. Dahil unang tingin, masasabi mong siya ito. Mabilis na pumasok si Lilian sa loob ng kwarto at nagbihis ng disguise niya upang hindi siya pag-isipan ng binata. Hindi niya alam kung sinuswerte lamang siya dahil pareho ang suot nila ng babae. Kaya hindi naman ito siguro pag-iisipan ni Gabe. Nagtagis ang bagang ni Gabe dahil sa ginawang pakikipaglaro ng nobya niya. Handa na siyang hanapin ng babae, ngunit siya naman ang pagpasok ng nobya na ibang-iba kanina. Ganoon pa rin ang suot, ngunit parang kakaiba ang Lilian na kaharap niya ngayon. Nagtaka si Gabe kung bakit nakaramdam siya ng iritasyon sa Lilian na kaharap niya ngayon. Baby, I'm sorry. I'm late. May mga kailangan kasi akong tapusin sa office at ngayon lang ako. Sabi ng babae. What did you say? Late? Ngayon ka lang? Paano yung kanina? Kausap pala... Never mind. What are you talking about, baby? May hindi ba magandang nangyari? How about sa sugat sa labi mo? Nag-aalalang tanong ng peking Lilian. Ngunit kaysa sagutin ni Gabe ang babae, dumiretso siya sa silid ng bagong katulong niya at nadatnan niya ang babae na palabas din ng silid. Gulo ang buhok ng babae at hindi pa pantay ang pagkakalagay ng salamin sa mata. Idagdag pa ang hinihingal nitong itsura. Saan ka galing? At sino naman ang pangit na to, Gabe? Singit ng impostor, kaya nakaharap na rin sa wakas ni Lilian ito. She's my new maid. Simpleng sagot ni Gabe sa babae bago pumasok sa silid. Wala ka bang nakitang babae dito? What the hell? Gabe? May ibang babae pa na nagpunta dito? Are you cheating on me? Sigaw ng impostor at siya namang pagtaas ng kilay ni Lilian dahil siya pa ang nahiya sa ginawa ng babae. I am talking to you, Lilian. Wala ka bang nakitang ibang babae? No. Nananadya ka ba? Lilian ang pangalan ng pangit na to? Yes, madam. Bakit may problema? Ikaw lang ba may karapatan na gumamit ng pangalan na Lilian? Bara niya sa babae. At kailan pa natutong sumagot ang isang muchacha na tulad mo? Ngayon lang? Pamimiloso po ni Lilian sa impostor. Mas lalong lumaki ang ngisi sa labi ni Lilian dahil kahit hawig niya ang babaeng nasa harap, ay hindi pa rin mapapantayan ang tunay na Lilian Hamilton. Hindi niya maunawaan kung paano nagkaroon ng lakas na loob ang babaeng ito na magpanggap na siya. Hindi mo ba ako nakikilala? Nagtatagis na ang bagang na impostor, kaya mas lalong nagkaroon ng lakas ng loob si Lilian na asarin pa ito. Ikaw? Alam ba ng tunay na Lilian Hamilton na ginagamit mo siya? Bulong ni Lilian nang makalapit siya sa babae. Natuod ito at unti-unting namutla. Naglikot pa ang mga mata nito na para bang nakakita ng multo. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Siyempre, dahil sino naman ang magpapahuli, hindi ba? Paano kaya kung sabihin ko kay boss na peke ka at ginagaya mo ang totoong Lilian Hamilton? Ako ang tunay na Lilian. Ano bang sinasabi mo? Pamimilit ng impostor. Sige lang, paniwalaan mo lang ang sarili mo dahil kailangan kita sa ngayon para matapos ko ang misyon ko. Malamig na sabi ni Lilian at saka tinalikuran ng babae. Hindi na nakakibo ang peking Lilian dahil alam ng pipitsuging katulong ang sikreto niya at kailangan niyang
alisin ito sa landas niya. Dahil marami na siyang nasakripisyo para marating kung nasan man siya ngayon. Ibinagsak ni Lilian ang katawan sa ibabaw ng kama dahil sa pagod na nararamdaman. Maghapon kasi siyang naglinis ng kulungan ng mga aso ng lalaki na sina Black at White. Nangangati na rin siyang alisin ng wig at ang makeup na nasa muka dahil sa lagkit ng pawis. Tamad na tamad pa siyang bumangon at nagtungo sa laptop niya dahil bigla iyong tumunog. Ano nang balita? Iyan agad ang salubong sa kanya ng kapatid na si Maxillian. Sigurado ka ba na isa siya sa utak ng pagbebenta ng droga? Wala akong makitang ebidensya na kasali siya sa tulakan. Isa siya sa mga utak ng tulakan ng droga. Pero hindi ko rin mahanap kung paano siya nakakapunta sa mga lugar kung nasan ang bintahan. Habang nakikita rin siya sa ibang lugar. Hindi mo ba inalam na baka may kakambal siya? Anong ibig mong sabihin na nakikita siya sa ibang lugar habang nasa ibang lugar din siya? Takang tanong ni Lilian sa kapatid dahil maski siya ay naguguluhan sa mga nangyayari. Sa ilang linggo niya sa mansyon ng lalaki, hindi siya kailanman nakahanap ng ebidensya na isa itong tulak. Ang gawin mo ay buntutan mo ang lalaking yan, Lilian. Huwag mong hahayaan na mawala siya sa paningin mo at i-report mo palagi sa akin. May kukumpirmahin lang ako. Sabi ni Mac sabay patay ng tawag. Muling nahiga si Lilian sa kama at ipinikit ang mga mata. Hindi pa rin mawala sa isipan niya ang lalaki kung paano nito nagawang magpaloko sa Peking Lilian. Naging madalas na rin ang pagpunta ng Peking Lilian kaya mas lalo tuloy gumaganda ang mga araw niya. Pero muling pumasok sa isipan ni Lilian ang impostora. Napaisip siya kung may kinalaman ng babae sa kasong kinakaharap ni Gabe. Mabilis siyang napatayo at inayos ang suot na wig dahil nawala iyon sa pwesto. Muli siyang lumabas ng silid at hinanap kung saang parte ng mansyon naroon ng impostora. Ngunit nagtaka siya dahil maski ang mga aso ay tahimik din. Hanggang sa maglakad pa si Lilian sa may garden at narinig niya ang iyak ng mga aso, kaya wala na siyang sinayang pa na sandali at nakita niya ang impostora. Sinaksak nito ang isa sa aso na nanghihina na ngayon at para bang nandilim ang paningin ni Lilian kaya mabilis na itong sinugod. Inagaw ang patalim at walang pagdadalawang isip na sinaksak ang kutsilyo sa hita ng babae. Nababaliw ka na bang pangit ka? Mas nababaliw ka dahil anong kinalaman ng aso sa galit mo? Sigaw ni Lilian sa impostora. Binuhat niya ang aso at mabilis itong tinakbo sa pinakamalapit na vet shop at mabuti na lang mabilis itong nakita ni Lilian. Sa ilang linggong pagstay niya sa mansyon ng lalaki, napamahal na rin sa kanya ang dalawang aso, kaya hindi niya makaya ang nasaksihan. Dahil sa matinding galit ni Lilian, muli siyang bumalik sa mansyon at wala na ang babae roon. Ngunit, may 5 lalaki na nakaabang sa kanya at may mga hawak na baril. Siya, alam niyang hindi ako ang tunay na Lilian Hamilton. Dapat siyang mamatay dahil masisira ang plano natin kapag nagsumbong yan kay Gabe. Sabi ng Peking Lilian. Kami nang bahala sa pangit na yan. Basta gawin mo ang trabaho mo. At huwag mong hahayaan na malaman ng Dantes na yan na matinik na siya sa mga pulis. Sabi ng lalaki na may katabaan. Unti-unting lumilinaw ang lahat sa isip ni Lilian. Na-set up ang lahat at dinadamay nila ang pangalan ng binata upang pagtakpan ang krimen nila. Mas lalong namuo ang galit ni Lilian sa 6 na taong nasa harapan niya. Pagod na si Lilian sa mga kasamahan nila. Pati na ang walang kamuwang-buwang na aso ay nadamay. Sa tingin niyo ba makakalabas kayo ng mansyon na to na kompleto pa at nakakalakad? Lulumpuhin ko kayo hanggang sa masatisfied ako. Nakakatakot ang isi sa labi ni Lilian, ngunit hindi nagpatalo ang 5 lalaki. Matapang ka ha? Tignan natin ang tapang mo. Sabay-sabay na sumugod ang 5, ngunit parang papel lamang silang sinipa ni Lilian. Ang unang lalaki na sumugod sa kanya ay binalian niya ng 2 kamay, kaya ang matinis itong tili ang umalingaw-ngaw sa paligid. Sumunod ang 2 pa.
at nilumpo naman niya ang mga ito. Tanging panaghoy ang maririnig sa paligid, ngunit hindi pa rin nasisiyahan si Lilian dahil kulang pa ang paghihirap ng mga ito. Sino ka? Bakit marunong ka makapaglaban? Natatakot na tanong ng huling natira sa 5. Sino ako? Ako lang naman ang babaeng hindi nyo dapat kinalaban. Dahil mali kayo ng ginaya. Lalo ka na, Lilian. Anong ibig mong sabihin? Sumugod si Lilian ng walang pagdadalawang isip hanggang sa mapatumba niya ang 5. Parang hayop naman na kinaladkad ng impostor kahit duguan ang sinaksak niya kanina. Naghihintay na si Lara sa labas ng mansyon ng lalaki upang isama ang mga ito at maimbestigahan. Hindi naman halatang mainit ang ulo mo ngayon. Biro pa ng kaibigan niya. Pwede ba, Lara? Wala ako sa mood para makapagbiroan sa'yo. Sa mga oras na ito, baka alam na ng my love mo kung sino nga ba ang totoong Lilian. Huminto siya sa paglalakad nang marinig yun sa kaibigan. Nagtataka pa siyang tumingin sa babae, pero idinuro lang nito ang direksyon kung nasan si Maxilian habang kausap si Gabe na taimtim na nakatingin sa kanya. Kanina pa kami rito at nakita namin lahat ng nangyari. Tapos na ang misyon mo, kaya pwede mo nang alisin ang disguise mo. Kasi sa totoo lang, ang pangit mo. Pang-uuyam pa ng kaibigan. Nahiya naman ako sa disguise mong permanent. Bira din niya bago inalis ang wig, kaya sumambulat ang mahaba niyang buhok. Pakawalan niyo ako. Wala akong kinalaman. Ako si Lilian Hamilton. Hindi niyo ako pwedeng ikulong. Pagwawala ng impostora. Ay, hindi ka pa rin talaga titigil sa pagiging ambisyosa mo? Hindi pa ba sapat na namuhay siya bilang ikaw? Sinira pa niya kayo ni Gabe noon, no? Pwede ba manahimik ka? Sakit mo sa tenga. Sita ni Lara nang hindi pa rin matigil ang impostor sa pag-iingay. Sino ka, ha? Para patahimikin ako? Hindi niyo ba ako kilala? Ako si Lilian Hamilton. Come here. Malakas na sigaw ni Maxilian sa pangalan ng dalaga. Hindi napigilan ni Lilian ang umirap dahil sa sobrang lakas ng pagtawag ng lalaki. Maski ang mga pulis na nasa malayo ay napatingin. Ibinato ni Lilian ang salamin sa malayo at saka binuhusan ng mineral water ang muka at pinunasan niyon ng wet tissue. Lumantad ang kagandahan ng isang Lilian Hamilton na mas lalong nagpaputla sa peking Lilian. Ano? Ipipilit mo pa ba na ikaw ang tunay na Lilian? Mas lalo ka lang mabubulok sa kulungan. Pananakot ni Lara sa babae, kaya mas lalo itong nagwala. Lumapit naman si Lilian sa kapatid, pero hindi siya makatingin kay Gabe dahil nakakabutas ng atay ang talim ng titig nito. Bakit? Patay mali siya pa niyang tanong sa kapatid. Gusto ka raw makausap ni Dantes. Ikaw nang bahala sa kanya. At isa pa, tapos na ang misyon mo. Pwede ka nang bumalik sa Manila. Sabi ni Maxilian bago ito umalis at iniwan silang dalawa. So niloko mo pala ako all this time? Malamig na tura ni Gabe na nagpagulat kay Lilian dahil hindi niya akalain na ito ang unang lalabas sa bibig ng lalaki. Niloko? Hindi kita niloko. At kung merong nanloko sa'yo, ang peking Lilian at hindi ako. Narito lang naman ako para tapusin ang trabaho ko at hindi ang lokohin ka, Dantes. Bakit hindi mo sinabi na peke ang nakasama ko na ilang buwan? Bakit hindi ka nagpakilala? Kaya pala unang kita ko pa lang sa'yo. Pakiramdam ko ay napakagaan ang loob ko. Isa pa, salamat sa pagdala sa mga babies ko sa vet. Kundi rin dahil sa'yo baka hindi ko na sila kasama ngayon. Ginawa ko lang naman ang trabaho ko. At isa pa, pasensya na rin kung di ko agad nasabi sa'yo. Mabubulilyaso kasi ang plano ko kapag ginawa yun. Pero sa susunod, sana ay alamin mo muna na maayos bago ka magmahal. Ngumiti pa ng matipid si Lilian bago nagpa siya na umalis sa harapan ni Gabe. Sa maiksing panahon na nakasama niya ang lalaki, isa lang ang alam niya. Bumalik ang pagmamahal na kay tagal niyang kinalimutan noon. Naramdaman niya ang pagmamahal ng binata sa kanya
Ngunit hindi nga lang siya ang nakinabang nito, kundi ang impostor na babae. Mauuna na ako, Gabe. Mag-iingat ka at palagi mo sanang tatandaan na nag-iisa lang ako sa mundo at hindi ako mapapantayan ng numan. Mahangin akong mahangin, ngunit para kay Lilian ay walang makakahigit sa kanya. Tumalikod na siya sa binata at naglakad patungo sa sasakyan na maghahatid sa kanya sa Manila. Hindi man lang siya pinigilan o tinawag ng lalaki, pero naiintindihan niya yon dahil sa naranasan nito sa Peking siya. Hanggang sa makaalis ang sasakyan, hindi napigilan ni Lilian ang sumama ang loob dahil umasa siya na baka pwede naman sa kanya na lang ibigay ang pagmamahal na kay tagal niyang inasam. Pakipunasan ng luha, Lilian, alam kong may nararamdaman ka kay Dantes. Pero sa ngayon, kailangan na nating bumalik sa Manila at kung totoong mahal ka niya, siya mismo ang pupunta sa iyo. Sabi ni Lara, kaya natiling tahimik na lamang si Lilian hanggang sa hindi niya namalayan ng antok at tuluyan ng makatulog. Isang linggo na rin na nakakaraan na makabalik si Lilian sa Manila at sa trabaho. Naging maayos ang lahat at tuluyan ng nakulong ang impostor na si Lilian at nagawa na rin niyang malinis ang pangalan ni Gabe. Hindi pa rin niya maiwasan minsan na isipin ng lalaki kung kumusta na kaya ito. Lalo na ang aso nitong sina Black at White. Hindi na niya nadalaw ang mga ito dahil iniiwasan niya na rin makita si Gabe kahit nakatingkati na siyang alamin kung kumakain pa ba ang lalaki o kung buhay pa ba ito. Baka gusto mo munang tapusin ang trabaho mo, Lilian. Kanina pa kita napapansin na nakatingin sa malayo. Alam kong namimiss mo na si Gabe, pero tandaan mo ang sinabi ko sa'yo. Siya dapat ang lumapit kung totoong mahal ka niya. Hindi dapat ikaw. Paninira ni Lara sa malalim na pag-iisip ni Lilian. Umupo ang kaibigan sa tabi niya at saka inilapag ang isang mainit na kape. Nagbalik kasi silang dalawa sa pag-aayos ng mga reports. Sa isang linggo na pagtatrabaho, ang computer ang kasama niya maghapon. Hindi ko naman siya iniisip eh. Ang iniisip ko ay bakit parang ang bilis ng lahat. Paano mabilis ang lahat? Isang buwan ka rin sa poder niya kung di mo pa alam. Matagal na yon at hindi rin biro ang pakikipag-utakan sa impostor mo. Nga pala, paano pala niya ako naging kamuka? Nakilala niyo ba ang tunay na pagkakakilanlan ng babaeng yon? Tanong ni Lilian dahil nawala na rin sa isip niya na alamin kung sino nga ba ang impostor at ano ang totoo nitong pangalan. Sa pagkakaalam ko, siya ang dating bully ng school natin noon. Naabot langit ang inggit sa'yo. Anak siya ng dating governor at lahat ng ebidensya ng pagpapaplastic surgery niya ay nilabas ng kuya mo. Noong nagpunta ka naman sa ibang bansa, bale siya ang pumalit sa'yo at wala ning isang nagtaka. Mahabang salaysay ni Lara. Paanong walang nakapansin na peke siya? Wala talaga dahil gayang-gaya kanya noon. At ang nakapagtataka lang ay kung bakit nagawa niyang makapagtago ng napakatagal na panahon. Saka malinis din siya at walang kahit na anong kaso maliban sa panggagaya sa'yo. Kaya pala hanggang ngayon ay hindi natin alam ang tungkol sa kanya. In short, malinis tumrabaho. At nagawa niyang maloko si Gabe ng ilang buwan. Dahil sa sobrang pangungulila niya sa'yo noon at pagmamahal, kaya na makita niya ang impostor mo, ay wala na siyang naisip kundi ang angkinin ka. Naiintindihan ko siya kung bakit nagawa siyang mauto ng peking yun. Sabi muli ni Lara. Ngunit hanggang doon na lamang ang usapan nila nang humahangos na pumasok si Allen sa opisina nila. Namumula ang mga mata at puno ng dugo ang kamao at braso kaya mabilis na tumayo si Lilian. Allen, ano nangyari? Nasaan si Maxilian? Iyan ang agad na bungad ng binata. Nasa misyon si kuya. Pero bakit may mga sugat ka? Ano nangyari? Nakaramdam ng matinding pag-aalala si Lilian dahil ito ang unang beses na nakita niya ang lalaki na takot habang nanginginig. Kailangan ko makausap si Maxilian, Lilian. Kailangan ko ang tulong niya. Tam, ang mag-ina ko. Nasa kapahamakan sila. Paghi-hysterical nito. Ano? Sandali. Tatawagin ko si boss. Sabi ni Lara
at saka nag-dial na sa cellphone nito. Pinakalma muna ni Lilian ang lalaki at binigyan ng maiinom upang kumalma ito dahil labis talaga ang panginginig ng kamay ni Allen. Umupo pa si Lilian sa harapan ng lalaki at hinawakan ng mga kamay upang iparamdam na hindi siya nag-iisa. Kumalma ka lang at sabihin mo sa akin kung ano bang nangyari sa mag-ina mo. Si Ronalyn at saka si Erica. Mas lalong pumatak ang luha ni Allen sa mga mata. Anong meron sa batang babae na iniligtas mo noon? Iisa lamang sila. At nagbalik lang pala siya para paghigantihan ako. Dahil iniisip niya na ako ang may kasalanan kung bakit nawala ang mga magulang niya. Hindi nakaimik si Lilian dahil alam niya ang tunay na kwento sa relasyon ng dalawa. Si Ronalyn ang batang naging kalaro nila noong mga bata pa sila at ang Erica na nakilala niya ngayon ay ang mismong asawa ni Allen. Hindi sila nag-isip na kakaiba sa babae dahil napakabait nito. Kaya hindi maunawaan ni Lilian kung anong dahilan ng babae kung bakit ito nagawa ang bagay na to. Inilayo niya sa akin ang anak ko, Lilian. Hindi ko na alam kung saan ko pa siya hanapin. Inilayo ko siya sa mga taong gustong saktan siya pero bakit hindi niya ako magawang paniwalaan na hindi ako may kasalanan sa pagkamatay ng mga magulang niya. Puno ng hinanakit na sabi ni Allen. Hindi kaya may mga taong nasa likod kung bakit biglang lumayo si Erica? Sa palagay ko naman ay hindi magagawa ng asawa mo na basta nalang umalis ng ganun. Alamin mo muna ang lahat. O mas mabuti kung hintayin muna natin si kuya. Dahil mas marami siyang tauhan na mauutusan para mahanap ang asawa mo. Aniya sa lalaki. Lilian, papunta na rito si boss. Balita pa ni Lara, kaya tumango na lang si Lilian at saka iniwan sandali ang dalawa. Naglakad siya palabas upang makahinga siya ng maluwag dahil ang daming problemang kinakaharap ng pamilya. Sunod-sunod ang lahat ng problema ngunit nagpapasalamat siya dahil walang nangyayaring masama sa iba pa niyang pinsan na babae. Lahat sila ay nakaligtas sa isla na pinanggalingan nilang lahat. Hindi napansin ni Lilian ang presensya ng lalaki sa likuran niya. Hanggang sa magkagulatan sila dahil sa biglang pagyakap nito. Ano ba? I miss you. Sabi ng pamilyar na lalaki kay Lilian. Nang lingunin niya ang binata, nagulat siya dahil si Gabe ang nakayakap ngayon sa kanya. Makapal ang balbas at bigote sa muka at idagdag pa ang nangingitim na ilalim ng mga mata. Sabog na sabog si Gabe sa paningin niya ngayon. Anong ginagawa mo rito? At saka bakit ganyan na itsura mo? Pinapabayaan mo ba ang sarili mo? Nag-aalalang tanong ni Lilian sa lalaki. I really miss you. Bumalik ka na sa akin, please. Sabi pa ni Gabe na tila lasing. Tama nga ang hinala ni Lilian. Dahil sa lasing ang lalaki at tila wala na rin sa sarili dahil sa suot nitong sapin sa paa. Gusto niya mang magalit ngunit hindi niya magawa dahil wala sa katinuan ng binata. Bakit kasi inom-inom ka? Tas hindi mo naman pala kaya. I miss you. Come back, please. Para bang hinimas ang puso niya nang sambitin ng lalaki yon. Gusto niyang bumalik. Gusto niyang mahalin ito muli. Dahil hindi naman siya nakalimot simula noon. Inalalayan niya si Gabe papasok ng sasakyan dahil ihahatid niya ito sa mansyon. Ngunit hindi niya magawa dahil masyadong malayo ang mansyon ng lalaki. Kaya wala siyang nagawa kundi dalhin pansamantala ito sa kondo niya na kay tagal niyang hindi tinirhan. Pwede bang maglakad ka ng maayos, ha? Hindi biro ang bigat mo. Naiinis pa niyang turan dahil hindi niya halos madala ang lalaki sa sobrang tangkad at laki nito. I miss you. Oo na, alam ko nang namimiss mo ang impostor na yon. Pero sana makipag-cooperate ka dahil nahihirapan na ako. Come back, please. Manahimik ka muna at maglakad ka ng maayos. Aniya, hanggang sa madala niya si Gabe sa loob ng kwarto niya. Inalis niya ang suot na sapatos at medyas ng lalaki. Sinunod niya rin ang damit nito at short. I still love you. Bulong ni Gabe. Kung mahal mo ko, ayusin mo muna ang sarili mo at saka tayo mag-usap bukas. Sambit ni Lilian sa lalaki.
bago iniwan itong mag-isa dahil may naiwan pa siyang trabaho at gagawin niya ito sa opisina niya. Dahil na rin sa lamig ng aircon, hindi napigilan ni Gabe na buksan ang mga mata at ang unang napansin niya ay ang hindi pamilyar na kisame. Sapu pa niya ang ulo dahil makirot pa rin ito at nahihilo siya dahil sa walang sawa niyang paglalasing. Walang maalala si Gabe kung saan nga ba siya galing. Basta ang alam niya, nagtungo siya sa pinagtatrabahuhan ni Lilian. Kahit wala siyang alam kung nasan siya, nagtungo siya sa labas at napansin niya ang ambience ng paligid. Payapa at para bang sobrang gaan ang pakiramdam niya hanggang sa mapansin niya ang pamilyar na babae na natutulog sa ibabaw ng sofa. Lilian? Mahinang bulong pa niya sa pangalan ng babae na parang anghel na natutulog. Dahil isang magaling na spy si Lilian, mabilis siyang naging alerto dahil naramdaman niya ang presensya ng tao na nakatayo sa harapan niya. Nagtama pa ang mga mata nila at napansin ni Lilian ang malambot na tingin ng lalaki sa kanya. Gabe, maayos na ba ang pakiramdam mo? Hindi ka na ba lasing or what? Nasaan ako? Gusto pang sapukin ni Gabe ang sarili dahil sa sinabi. Nandito ka sa kondo ko. Ang layo kasi ng mansyon mo kaya hindi na kita nahatid. Isa pa may trabaho din kasi ako na dapat tapusin. Kaya dito na lang kita dinala. Tumayo na si Lilian at saka sinipat ang orasan at napansin niya na 8:00 na pala ng umaga. At nasa 2 oras lang ang tulog niya. Hinanap kasi niya ang asawa ni Allen sa lahat ng lugar na pwede nitong puntahan. Ngunit wala siyang nakita. Gusto mo ba ng kape? Pasensya na, yun lang ang may aalo ko sa'yo dahil hindi talaga ako nagsistay sa kondo na to. Ngunit ang hindi inaasahan ni Lilian ay nangyakapin siya ni Gabe mula sa likuran. Ibinaon ng lalaki ang muka sa gilid ng kanyang leeg at mas lalong hinigpitan ang pagkakayakap nito. Ramdam na ramdam ni Lilian ang matinding pangungulila ng lalaki ngunit kanino? Sa kanya ba? O sa impostor niya? I miss you. Narinig na naman niya ang paulit-ulit na binibigkas nito. Hindi ako ang peking Lilian, Gabe. Kung siya man ang namimiss mo, huwag ako ang yakapin mo. Matabang niyang sabi at hindi maitago ang sakit sa bawat letrang sinambit. Ano bang sinasabi mo? I really missed you. Pero hindi ako ang nakasama mo ng ilang buwan, kundi ang impostorang yon. Paano kita papaniwalaan? Kinuha niya ang katauhan mo. Mukha mo ang nakikita ko at ang mahal ko. Nagawa niya akong maloko dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Ikaw lang ang mahal ko, Lilian. Noon pa man. At hindi nagbago yon. Pero matagal nang natapos kung ano man ang meron tayo. Eh di mag-umpisa tayo ulit. Sa tingin mo ba madaling gawin yon? Oo. Dahil simula ngayon hindi na kita pakakawalan pa. Ipipilit ko ang sarili ko sa iyo hanggang sa ikaw na lang ang magsawa. Desididong sambit ni Gabe. Ramdam ni Lilian na wala nang titibag sa desisyon ng lalaki. Matapos ang umagang yon, nagpa siya si Lilian na bumalik na sa trabaho. Labag pa sa loob ni Gabe ang pag-uwi, ngunit wala siyang magagawa dahil kailangan ding tapusin ng babae ang trabaho nito. Hindi alam ni Lilian kung bakit good mood siya nang pumasok sa trabaho at pinagtaasan pa siya ng kilay ni Lara, ngunit hindi niya na lang ito pinansin. Lilian, tawag ng kapatid niya na si Max. Kuya, may balita na ba sa mag-ina ni Allen? Muntik na niyang makalimutan ang tungkol dito. Wala pa, at hindi namin mahanap. Kung nasan sila, maski sina mami at daddy tumutulong pero wala talaga. Anong ibig mong sabihin na wala pa rin hanggang ngayon? Ganun ba kagaling magtago si Erica para hindi siya agad makita? Hindi kaya nasa bahay lang ng kaibigan niya? Sa bahay ng mga kamag-anak niya? Walang nakakaalam. At mukhang ayaw niya magpakita kaya ito ang bagong misyon mo. Kailangan mong hanapin si Erica at ang anak nito. Gusto kong alamin mo ang lahat. Ako nang bahala, kuya. Makakaasa ka sa akin. Determinadong sabi ni Lilian. Lumabas na siya sa opisina ng kapatid, kaya sinulubong siya agad ng kaibigan na si Lara. Hinila siya nito paupo sa swivel chair at saka tiningnan ng taimtim. What?
Huwag mo akong tignan ng ganyan. Para naman akong gumawa ng kasalanan sa uri ng tingin mo. Sabi ni Lilian at saka umiwas ng tingin. Hindi ka talaga aamin kung ano nangyari sa inyo ni Gabe? Akala mo ba hindi ko kayo nakita nung isang araw? Magkayakap kayo sa parking lot? Pambubusisi ng kaibigan. Nanlalaki naman ang mga mata ni Lilian dahil sa sinabi ng kaibigan. Sinigurado niya na walang makakakita sa kanila. Ngunit hindi pa rin pala sila nakaligtas sa malaagi lang mata nito. Ano? Aamin ka ba? O baka gusto mong idikdik kita hanggang sa umamin ka? Fine. Gusto niyang magsimula kami ulit. Hindi ko pa siya nabibigyan ng sagot dahil naguguluhan din ako at hindi ko alam ang gagawin. Pag-amin ni Lilian kaya binitiwan na siya ni Lara. Oh, ayun naman pala. Bakit hindi mo pa siya mabigyan ng sagot? Yun naman ang dapat, hindi ba? Nabuhay kayo sa misunderstanding. Kaya dapat lang na ayusin niyo yan. Natatakot kasi ako sa pwedeng mangyari. Paano mo malalaman kung di mo susubukan? Paano na lang kung maagaw yan ng iba? Ikaw rin ang kawawa, Lilian. Nag-isip si Lilian at narealize niyang tama ang kaibigan. Hindi rin kasi biro ang lalaki. Kaya kahit sinong babae ay mahuhumaling dito. Ito na ang pagkakataon nila para ayusin ang gusot ng nakaraan, ngunit hindi pa rin mawala sa kanyang takot. Huwag kang magpapatalo sa takot. Sa mga naglilipa ng bala nga, sinalo mo eh. Mas gusto ko pang saluhin ng mga bala kaysa ma-broken hearted, no? Huwag kang maarte. Nakikita ko naman na seryoso sa'yo yung tao. Huwag ka nang pabebe dyan at hayaan mo siya patunayan ng sarili niya. Wala ba akong karapatang mag-inarte? Meron naman, pero ilugar mo sana. O siya, aalis na ako. Dahil aayusin ko lang ang misyon natin. Ikaw na muna ang bahala sa lalaki mo. Balitaan mo na lang ako kapag naging kayo na, ha? Pasado 7:00 na nang matapos ni Lilian ang trabaho niya. Kaya dumiretso agad siya sa parking at agad naman niyang napansin ng lalaki. Nakasandal si Gabe sa sasakyan nito habang may kausap sa cellphone. Nang mapansin siya ng lalaki, sumilay agad ang ngiti sa labi nito. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba ay may out of town ka dapat ngayon? Nagtatakang tanong ni Lilian dahil na-receive niya ang mensahe nito kanina. Namiss kita agad. At kaya na yun ang sekretary ko. Pwede ko bang anyayahan ang pinakamagandang babae sa isang dinner? Sabi pa nito, kaya hindi napigilan ni Lilian ang ngumiti na may halong kilig. Hindi na nag-inarte pa si Lilian at sumama na siya kay Gabe sa isang mamahaling restaurant. Suot pa niya ang unipormeng pangsundalo. Lahat ay nakatingin sa kanya. Naroon ang paghanga at inggit. Halo-halo na ang makikita sa mata ng mga ito. Teka, okay lang ba dito na tayo kumain? Kasi pansin ko, doon lang naman kadalasan kumakain. Agad siyang pinutol nito. This is our first date, kaya dapat lang na tayo lang. At saka, baka makapatay lang ako sa labas dahil sa'yo ang tingin ng lahat ng mga lalaki. Umismid pa ito, halata ang pagkadisgusto sa boses. Hayaan mo sila dahil sila rin ang mapapagod sa kakatingin nila. Isa pa, ano bang mapapala nila sa tingin? Pagpapalubag loob naman ni Lilian sa damdamin ng binata. Sa bagay, you're mine, kaya hindi dapat ako mangamba. Sabi naman ni Gabe na mas lalong nagpapula sa pisngi ni Lilian. Nagkwentuhan pa sila sa mga bagay-bagay, lalo na ang gusot noon bago dumating ang mga pagkain nila. Isang steak at ice cream ang pagkain na in-order ni Lilian dahil hindi siya pwedeng kumain ng marami. Hindi rin siya pwedeng uminom ng wine. Kaya tubig lang ang hiningi niya sa waiter. Siya nga pala, ano nang balita sa Peking, Lilian? Simula kasi ng aksidente na yun, hindi ko na inalam pa. O hindi ko rin sinampahan ng kaso. Hinayaan ko na lang ang nakatatandang kapatid mo na lumutas sa problema. Wika ni Gabe. Hindi rin alam ni Lilian ang nangyari sa Peking, Lilian. Ngunit isa lang ang alam niya. Hindi na ito kailanman makakaperwisyo. Hindi ko alam pero hindi na siya muling makakalabas kung yan ang iniisip mo. Kung makakalabas man siya,
Kailangan niyang ibalik ang dati niyang muka. Tumagal pa ng 1 oras ang dinner date nila Gabe at Lilian. Nalibang sila sa pag-uusap kaya hindi napansin ni Lilian ang paglipas ng oras. Nagpaalam pa siya sandali sa lalaki na magbabanyo dahil kanina pa niya nararamdaman ang pag-vibrate ng cellphone sa loob ng bulsa niya. Nang makita niya kung sino ang tumatawag, mabilis niya itong sinagot. "Bakit, Lara? May problema ba?" Bungad niya agad sa kaibigan. "Nakita ko na kung nasan ang asawa ni Sir Allen." Sigaw pa nito sa kabilang linya. "Nasaan?" "Narito siya ngayon sa Lux Restaurant, sa 2nd palapag, VIP room 23. "Teka, narito ako ngayon sa restaurant kung nasan siya. Sabihin mo kina kuya, magpapunta sila ng backup." Sabi ni Lilian at inilabas ang baril na nakasuksok sa may balakang. Wala na siyang sinayang panasandali at mabilis na nagpunta sa 2nd palapag ng restaurant. Ang unang napansin ni Lilian ay tahimik ang lugar at halos walang tao. Hinanap niya kung nasan si Erica sa mga silid ngunit lahat ng pinto ay nakalak. Hanggang sa mapadpad siya sa pinakadulo ng restaurant at 2 boses ang narinig niya. Tila nag-aaway dahil nagsisigawan ng mga ito. Dahan-dahan niyang sinilip ang loob ng silid at nakita ni Lilian si Erica kasama ang hindi kilalang lalaki. "Erica, ang tagal ka namin hinahanap ni Allen. Saan ka ba nagpupunta? Hindi mo ba alam na?" "So it's true na hindi mo pinatay si Allen Regro. Ganun ba, Erica? Hindi mo ginawa ang inutos namin sa'yo?" Nakakapanindig balahibo ang boses ng lalaki. Lilian, umalis ka na rito. Ano bang ginagawa mo dito?" Takot at galit na sigaw ni Erica. "Hinahanap ka? Ilang araw ka na naming hinahanap tapos makikita kitang kausap mo ang kung sinong lalaking to? Seryoso ka ba? Please, umalis ka na. Umalis ka na, Lilian." Sigaw ni Erica ngunit hindi nagpatinag si Lilian. Ngunit bago pa siya makakilos, naramdaman ni Lilian ang pagsuntok sa may batok niya, kaya unti-unti siyang nawala ng malay. Ang huling alam niya ay ang pagbagsak ni Lilian sa malamig na tiles. 3 oras matapos magbanyo si Lilian ay hindi na ito bumalik. Pinagtanong na rin ni Gabe ang babae sa mga nakakita, ngunit wala siyang nakuhang sagot. Nagpapanik na siya. Mabuti na lamang at papasok ang kapatid nito at ang ilan sa pinsan na babae. "Nakita niyo ba kung nasan si Lilian? Bigla na lang siyang nawala." Aniya sa lalaking si Maxilian. "Hindi. Narito kami dahil sa kanya. Bakit? Nasan ba siya? Ang huling sabi niya kay Lara na nandito siya sa restaurant." "Ang asawa ko, Maxilian. Narito ang asawa ko." Pero wala. Walang Lilian at Erica ang natagpuan sa 2nd palapag ng restaurant. Ngunit isang waitress ang lumapit sa kanila at may inabot na papel. Address ito kung saan makikita ang 2 babae. Si Allen lamang ang pwedeng pumunta, kundi papatayin nila ang mga ito. "Papatayin ko silang lahat." Nag-aapoy sa galit si Allen at ganoon din si Maxilian dahil idinamay nila ang kapatid nito. "Anong nangyayari? Nasaan si Lilian?" Natatakot na tanong ni Gabe, ngunit wala siyang nakuhang sagot. 1 linggo na ang nakakalipas, ngunit hindi pa rin nila mailigtas ang 2 babae. Pinaglalaroan sila ng mga kalaban ni Allen, kaya hindi nila matukoy kung nasa ng mga ito. Hindi na rin makapagtrabaho at makatulog ng maayos si Gabe dahil sa kakaisip sa babae kung ligtas ba ito. Nakaupo si Gabe habang nakayuko at hindi niya iniwan si Maxilian dahil gusto niyang malaman kung nasa kaligtasan na ang babae. "Mabuti pa kaya, Dantes, magpahinga ka na at huwag ka nang sumama sa misyon namin dahil wala kang alam sa ganitong bagay," sabi ni Maxilian sa lalaki. "No, dito lang ako at gusto kong makita ng 2 mata ko na maayos si Lilian." Pagmamatigas ni Gabe sa binata. "Hindi mahina ang kapatid ko, Dantes. Makakasiguro ka na hindi niya pababayaan ang sarili niya." "Sasama ako." "Huwag mong pairalin ang katigasan ng ulo mo dito, Dantes. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka uubra sa akin. At hindi mo rin ako masisisi kung gusto kong sumama dahil gusto kong makasiguro na nasa maayos na kalagayan si Lilian." Naglaban pa sila ng titigan
hanggang sa si Maxilia na ang sumuko. Hinayaan na niyang gawin ng lalaki ang gusto nito. Wala pa rin bang balita? Hindi niyo pa rin ba makita kung nasa ng asawa ko? Bakit kapag mahalaga ang dapat unahin niyo, doon kayo nawawalan ng silbi? Pagwawala ni Allen sa loob ng opisina kung nasaan silang lahat. Ginagawa namin ang lahat, Sir Allen. Sadyang matatalino lang ang kalaban natin. May isang tao na humaharang kaya hindi namin makita ang exact address kung nasaan si Lilian at Erica. Katwiran pa ni Lara dahil maski siya ay hindi na natutulog sa kakabantay na makasagap ng impormasyon. Silang lahat na nasa hacking department ay ginagawa ang lahat. Huminahon ka, anak. Makikita rin natin ang asawa mo. Sabi ng ina ni Allen na si Ivana. Ma'am, paano kung may nangyari na palang hindi maganda sa kanila? Ma'am, hindi ko kakayanin kapag nawala si Erica sa akin ulit. Nagpakita ng kahinaan ng lalaki, kahit na may iba silang kasama sa silid. Isa sa hinahangaan ni Lara, na matigas at nakakatakot man na magpipinsan, ngunit napakalambot ng puso nila sa kanilang mga asawa. Son, huwag kang nega. Dahil alam natin na mas magaling pa sa pakikipaglaban ng asawa mo kesa sa'yo. Sabi ng ama ni Allen na si Ali. Shut up, Dad. Dahil hindi ka nakakatulong. Bakit hindi ka na lang muna umuwi at hanapin si Aleha? Kesa naman pag-anin mo ang loob ko na may kasamang panghuhusga. Naiinis na sambit ni Allen sa ama. Isang babae naman ang humahangos na papasok sa loob kung nasa ng lahat. Dala niya rin ang isang sanggol na nasa 1 taong gulang. Puno ng dugo ang suot dahil na rin sa mga daplis ng bala sa mga taong humarang sa kanya na magtungo pa uwi ng mansyon. Aleha, bakit puno ka ng dugo? At sino yung kasama mo? Natatarantang tanong ni Kathy nang makasalubong niya ito sa may hallway. Nakikibalita rin ang dalaga dahil sa problema na kanilang kinakaharap. Si Kuya, kailangan ko makita si Kuya. Pagod na pagod at kahit anong oras ay mahihimatay na si Aleha. Ano bang nangyari? Teka, hindi ba ito ang anak ng kuya mo? Nasaan si Erica? Hindi ko alam. Basta may isang babae na binigay lang sa akin ng bata. At pagkatapos ay sinubukan nila kaming patayin. Sa likuran nila ay si Allen na lumuluha nang masilaya ng anak. Kaya mabilis niya itong nilapitan at kinuha. Sunod-sunod ang bawat halik na iginawad niya sa anak dahil 2 linggo rin itong nawalay sa kanya. Paano? Saan mo nakita ang anak ko? May isang babae na tumigil sa harapan ko nung pauwi na ako sa mansyon kaso hinabol din kami ng 2 armadong lalaki. Hindi ko alam kung nasa ng babae pero alam ko ay may tama na ito. Paliwanag ni Aleha. Sinugod nila si Aleha sa pinakamalapit na ospital dahil sa mga daplis nito sa katawan. Nawala kahit papaano ang takot ni Allen dahil ligtas na ang anak nila. Ngunit ang asawa niya, hindi pa rin. Sisiguraduhin niyang hindi kailanman sisinaga ng araw ang mga taong dumukot sa asawa niya. Sa kabilang banda naman, ay puno ng sugat ang katawan ni Lilian dahil sa panlalaban niya sa mga kalaban. Inilagay siya sa isang mabahong lugar mag-isa dahil hindi niya alam pa ang nangyari kay Erica. Nagising na lamang siya na nasa loob ng silid. Mabuti naman at hindi ka na nanlalaban. Ang akala ko, kailangan ka pa namin patahimikin na habang buhay. Sabi ng matabang lalaki. Nasaan si Erica? Saan niyo siya dinala, mga hayop kayo? Huwag niyong antay na makawala ako dito dahil papatayin ko kayong lahat. Natatakot na ako. Pang-uuyam ng lalaki sabay tawa ng malakas. Hindi ako natatakot sa iyo, Hamilton. Kung di ka lang siguro nakialam, hindi ka madadamay. Isa pa, sino ka ba para patayin kami? Baka nga ako pa ang pumatay sa iyo. Humanda kayong lahat kapag ako nakawala rito. Pagbabanta muli ni Lilian sa kanila. Kung makakawala ka pa, dahil ngayon pa lang, sisiguraduhin kong mamamatay ka. Ngumisipan ng nakakaloko ang matabang lalaki. Pero si Lilian naman ngayon ang umisi ng malademonyo nang hampasin niya bigla ng kadena sa ulong lalaking ito. Matapos ang 2 araw na pagkalas sa kadena, nagawa rin niyang matanggal ito. Lumagapak ang matabang lalaki sa sahig at
naliligo sa sariling dugo. Inayos pa ni Lilian ang buhok na nababad sa sariling dugo bago lumabas ng silid. 2 lalaki pa ang sumugod sa kanya, ngunit mabilis niya itong napatumba nang hindi man lang pinagpapawisan. Hanggang sa parami ng parami ang mga nakakalaban niya. Ang sabi ko sa inyo, patayin ang babaeng yan dahil hindi niyo alam ang kaya niyang gawin. Sabi ng isa pang nakasuot ng taksido. Ilalabas niyo ba si Erica? O pipilitin niyo ako lumpuhin kayo? Ang tapang mong babae ka? Mamaya lang, pagpipiestahan ka na ng mga uod. Paninindak ng isa pang lalaki ngunit wala na itong epekto kay Lilian. Gusto na niyang matapos ang lahat, kaya wala na siyang sinayang pa na oras at nilabanan ang mga natitirang kalaban. Bumagsak ang lahat sila pag naduguan at wala ng buhay. Idagdag pa ang lalaking nahimatay na dilat ang mga mata. Erica! Tawag pa ni Lilian sa pangalan ng babae ngunit walang sumasagot. Ramdam ni Lilian ang panghihina dahil sa mga sugat. Pagod at gutom na rin siya. Pero kailangan niyang iligtas si Erica dahil sa asawa nitong malapit ng mabaliw. Erica, nasan ka? Muling sumigaw si Lilian hanggang sa makarating siya sa isang silid. Nakita niya si Erica na nakahiga sa malawak na kama habang tadtad ng bugbog. Kumulo ang dugo ni Lilian at hinanap ang mga gumawa nito sa babae. Ngunit napatumba niya na ang lahat. Lumuluha siyang napaupo sa lapag at kinuha ang GPS at saka ito pinindot. Nakahawak sa kamay ni Erica si Lilian habang hinihintay ang pagdating ng lahat. 4 na oras ang lumipas at kusang pumatak ang mga luha niya na makita si Gabe na humahangos patungo sa kanya. Hindi na makaramdam si Lilian ng katawan dahil sa pagod at sakit. Salamat sa Diyos at ligtas ka. Dinig pa niyang bulong ng lalaki. Pero ni isang salita ay walang natanggap si Gabe sa babae kaya muli niya itong tiningnan sa muka. Namumutla at tila hinang-hina at mas lalo siyang namutla nang makita ang masasaganang dugo sa likuran ni Lilian. Mas lalong nagpanik si Gabe kaya dali-dali nilang dinala ang 2 babae sa pinakamalapit na ospital. 3 oras na simula nang madala sa ER si Lilian dahil sa dami ng bala sa katawan nito. Isang milagro at nagawa pa nitong makaabot sa ospital. Hindi rin ganun kalala ang sugat ng babaeng si Erica dahil ang labis na napuruhan ay si Lilian. Sir, lahat ng kasali sa pangingidnap sa 2 babae ay nasa kulungan at kinikilatis na. Sabi ni Lara nang makalapit kay Maxilian. Huwag niyo silang dalhin sa kulungan. Ang gusto ko ay parusahan niyo muna silang lahat. Matigas na sabi ni Maxilian. Ako nang bahala dyan, sir. Ngising asong sabi ni Lara at saka lumarga na paalis. Naalerto pa ang lahat na makitang lumabas ng doktor matapos ang 3 oras sa loob ng OR. Sino ang kamag-anak ng pasyente? Tanong ng doktor, kaya mabilis na lumapit si Maxilian. Ganoon na din si Gabe. Nasa maayos ng kalagayan ng babae at isang milagro na nalagpasan niya ang lahat ng tama ng baril sa katawan niya. Ang kailangan niya sa mga oras na ito ay isang mahabang pahinga. I advise na wag niyo muna siyang hayaan na magising dahil masyadong pagod ang katawan niya. Salamat, doktora. Puno ng sinsero na sabi ni Maxilian sa doktor. Napaupo sa lapag si Gabe habang panay ang patak ng luha niya dahil sa wakas, nasa ligtas ng kalagayan ng babae. Nakangiti naman si Maxilian habang pinagmamasdan ng lalaki dahil nakita niya kung gaano nito kamahal ang kapatid niya. Makalipas ang 1 buwan at unti-unting gumagaling si Lilian. Ngunit hindi pa siya pinagtatrabaho dahil na rin bumabawi pa siya ng lakas. Nakaupo siya ngayon sa may garden at kalaro niya ang mga asong sina White at Black. Kanina ay maagang pumasok si Gabe at hindi na niya natanong pa kung saan ito pupunta. Sana naman kaya nagsuot ang amo niyo? Hindi siya nagpaalam sa akin. Alam niyo ba yon, Black at White? Sumbong pa niya sa 2 aso na tila naiintindihan ang sinasabi niya. Kapag talaga umuwi yan mamaya, humanda siya sa akin dahil sisiguraduhin kong hindi ko siya kakausapin. Magtatakip silim na rin kaya nagpasya na si Lilian na pumasok sa loob ng mansyon. Oo, sa mansyon siya ni Gabe nakatira dahil napag-usapan na nila na magsasama na sila.
Sobra ang pag-aalaga nito sa kanya at wala siyang masabi. Dahan-dahan siyang naglakad papasok sa loob kaya sumunod ang 2 aso sa kanya. Ngunit nang makapasok siya sa loob ng living room, namilog ang mga mata niya. Sa harapan niya ay si Gabe na may dalang pulang rosas at nakasuot ng taksido. Sa likuran ng lalaki ang mga pinsan at kaibigan ni Lilian. Anong ibig sabihin nito? Bahagyang garalgal pa ang boses ng babae. Ngunit hindi siya sinagot ni Gabe. Bagkus, itinulak ng mga aso si Lilian palapit sa binata. Sa hugis pusong rosas na maraming kandila ang nakasindi. Hindi na naitago ni Lilian ang mga luha sa mata, lalo na nang lumuhod ang lalaki sa harapan niya at inilabas ang singsing. Lilian Hamilton, will you marry me? Hindi na ako makapaghintay na makasama ka habang buhay. Please, marry me. Lumuluhang tanong ni Gabe sa kanya. Oo, Gabe, pakakasalan kita. Aniya, kaya isang matinding halik ang iginawad sa kanya ni Gabe. At saka, isinuot ang singsing sa kanyang palasingsingan. Naghiyawa naman ang lahat at nagpalakpakan para sa kanilang dalawa. Hindi mapaglagyan ang tuwa ng lahat, lalo na si Lilian at Gabe. Nagkatinginan pa sila at naroon ang pagmamahal. Soon to be Mrs. Dantes! Biro pa ni Gabe kaya natawa na lamang si Lilian. Saka sila nakisalo sa malaking pagsasalo. Ang mga tawanan at hiyawan ang maririnig sa loob ng mansyon. Tanging kaligayahan na parabang walang problemang kinaharap. Dahil sa wakas, nahanap na ni Lilian ang tunay na pag-ibig. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Real Hamilton. Written by Lady Precious. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Rendell Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!